happy and blessed Tuesday, everyone! Umagay kay gandang sa Jesus, ang ating kasama mga ka-faith. Tuesday na naman, so let's choose what is holy and pleasing to God. Unahin lagi natin ang Panginoon. Kaya po, bago tayo pumunta sa ating mga gawain sa araw na ito, sa work o sa school, samahan niyo muna po ako sa ilang sandali ng ating morning devotion. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. With a thankful heart and a song of praise, we've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart and a song of praise. We've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. So we and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayer and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart. We will give you praise. You've been so good, covered us with grace. You have been our strength in a time so dark. We worship you with a thankful heart. So we lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers and we offer our lives in gratitude. We lift up our praise and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart. We worship you with a thankful heart. We worship you with a thankful heart. Amen. Praise God sa mensahe ng awit. Maraming salamat, Teacher Irene, sa iyong awit sa amin sa umagang ito. Na-miss ka ng iyong mga viewers. Nais ko pong basahin sa inyo ang ating pagbabatayan ng maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Mula po sa 1 Corinthians chapter 16 verses 2 hanggang 3. Ganito po ang sinasabi. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come
no collection will have to be made. Then, when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gift to Jerusalem. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang bahaging ito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto ay naglalaman ng kanyang tagubilin, a direction to the Corinthians concerning a collection for the poor saints. Natutunan natin sa mga nagdaang devotion po na ang mga unang simbahang na itatag ni Pablo ay masigasig sa pagtulong sa mga mahihirap at mga nangangailangan, lalo higit ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sa bawat lugar o simbahan na kanyang pinupuntahan, ini-encourage niya sila, ang mga kapatiran, na magpalakasan at palaguin ang kanilang pananampalataya, at kasabay nito ay ang pagmamalasakit at pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, lalo higit nga sa mga may hirap. Ang kanyang tagubilin sa kanila ay ganito. Mula sa verse 1, ang sabi ni Pablo ng chapter 16, verse 1 to 4, tungkol naman sa maambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad ng ipinagbiling ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangang mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangang pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Hindi lang basta sinabi ni Apostol Pablo na kailangang magbigay tayo sa mga nangangailangan, sa mga may hirap, bagkos tinuruan niya sila kung paano ito dapat gawin. A systematic way of giving. Ito yung pattern na itinuro niya sa iglesia sa Galacia na gusto rin niyang gawin ng mga taga-Korinto. Para palang metodista itong si Pablo, dahil meron siyang method, meron siyang sistema na sinusunod. Anong systematic giving ang tinagubili niya sa kanila? Una, ang sabi ni Pablo, tuwing unang araw ng linggo. Sa Hebreo po, ang unang araw ay Sunday. Sa atin po ngayon, pag sinabing first day of the week, Monday ang sagot natin. Pero sa Bible, pag sinabing first day of the week, ito ay tumutukoy sa Sunday na siyang araw ng pagsamba natin. Ang kanyang direction, every first day of the week o every Sunday, ang bawat isa ay dapat maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita. At ito ay lilikumin, iipunin sa iglesia. Sabi ni Pablo, kailangang ipunin na ang mga ambag bago pa siya dumating. Hindi lang pagiging good steward of money, kundi pagiging mabuting katiwala rin ng time ang itinuturo niya sa kanila. Kasi nga naman, pag ginawa na nila ito bago pa siya dumating, makakasave pa sila ng time sa paglilikom ng mga ambag, kaya maaari pa nilang gawin ang iba pang mga bagay. Ano pa ang binili ni Pablo? Kailangang magtalaga ng taong kanilang pinili at mapagkakatiwalaan na siyang magdadala ng tulong sa Jerusalem. Isang good steward, mabuting katiwala na magre-represent ng kanilang iglesia sa pagdadala ng tulong sa ibang lugar. Paul is very concerned sa sistema o paraan ng pagkakaloob at pagbibigay ng tulong sa kapatiran. Kaya nga niya nasabi, kung kailangang pumunta ako riyan, sasama ako sa kanila. Gusto niyang magawa ng tama, magawa ng maayos ang mga bagay-bagay ukol sa pagkakaloob sa iglesia. Magtalaga ng mga taong mapagkakatiwalaan at mayroong sistema na dapat sundin sa pagkakaloob upang marahil ay hindi rin mabigatan ang kapatiran sa kanilang pag-aambagan o pagkakaloob. Ano nga po ba ang itinuturo sa atin ng mga tagubiling na ito ni Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid na taga-Korinto? Dapat ay mayroon tayong sistema sa pagbibigay. Bilang iglesia, dapat lagi tayong handa sa pag-aabot ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Kaya nga sa ating simbahan ngayon, meron tayong sineset aside for the Calamity Fund, Benevolence, o Membership Care Assistant upang sa panahon ng mayroong nangangailangan ay agad meron tayong pagkukunan. Bukod pa rito yung mga pasdahat offering na ipinapagkaloob individually. Sa pagbibigay natin ng kaloob, dapat ay may sistema din. Natutunan po natin ang principle of tithing ng mga nakaraang devotion natin. Pag nag-tithes tayo, wala pa talaga tayong offering na ibinabalik lang natin ang talagang para sa Panginoon.
Sa ating pong offering envelope, meron pong nakasulat doon na different types of offering na pwede tayong makibahagi. First, syempre po, yung ating tithes. And aside from tithes, merong other offerings na kagaya ng love gift, Thanksgiving offering, building fund offering, pledge and pledges for specific activity or donation for specific program. Ang lahat po ng iyan ay ipinapagkaloob natin kalakip ang ating pananampalataya at pagtitiwala na ang ating mga kaloob ay magagamit sa patuloy na ikalalago at ikasusulong ng ministeryo ng gawain ng Panginoon dito sa lupa. Ang mga itinalagang tagapamahala ng ating mga kaloob ay pinili ng Diyos upang maging mabuting katiwala. Maaring may mag-isip, ang dami naman palang kind of offering. Mga kapatid, we cannot outgive God sa mga pagpapalang mula sa Kanya. Hindi natin kayang tumbasan ng kahit gaano kadami o gaano kalaki ang kaloob na maaari mong ibigay. Ang ating pong pagkakaloob ay isang ekspresyon ng ating love sa Panginoon, kapahayagan ng ating pagmamahal sa Diyos at gayon din sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, huwag tayong magsawang magkaloob. Huwag tayong magsawang magbigay ng tulong dahil ito ay handog na nararapat para sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Purihin ka aming Panginoon, Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Nararapat ng aming pagsamba, nararapat pag-ukulan ng aming mga kaloob. Panginoon, hindi po namin kayang tumbasan ang iyong mga kabutihan. Hindi po namin kayang suklian ang mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin. Kaya Panginoon, sa tuwinang kami ay magkakaloob, Panginoon, maging haing buhay ito, Panginoon, maging haing kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Ang bahagi ng aming mga tinatangkilik, ng mga pagpapalag, ikaw din naman ang nagbigay sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na faithfully may ibigay namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ito ang nararapat at ito naman ay talagang para sa iyo. Sa maraming pagkakataon na ang aming mga kapatid ay nangangailangan, tulungan mo kami, Panginoon, na laging handa at bukas palad na mag-abot ng tulong sa aming mga kapatid. Gaya ng mga unang iglesia, Panginoon, ito yung nais mo at ito yung itinuro mo sa kanila, Panginoon, at nais mo din, Panginoon, na gawin din namin. Patuloy kami na maging instrumento ng pag-abot ng iyong pagpapala at pagtulong, lalo higit sa mga kapatid na nangangailangan. Salamat, Panginoon, sa tuwina, O Diyos, ang aming mga paghahandog ay maging karapat-dapat nawa, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa walang hanggang pagpapala na lagi po namin nararanasan. Salamat sa katugunan sa mga panalangin, sa mga karamdaman na iyong pinagaling, Panginoon, sa mga provision, sa pangangailangan na naranasan po namin na ikaw ang aming great provider. Salamat, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pag-iingat, Panginoon, at paggabay sa panahon kami ay nangangailangan, Panginoon, ng guidance, ng wisdom na nagbumula sa iyo. Lagi kang nandyan, Panginoon, sa tuwi ng aming pagtawag ay tumutugon sa aming mga dalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa araw na ito, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay itinataas po namin sa iyo. Samahan at pagpalain mo kami, Panginoon, nawa sa tuwi na mabigyan po namin ng ngiti ang iyong mga labi. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat po mga kapatid muli sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Nawa, patuloy kaming nakapagdulot sa inyo ng kalakasang espiritual. Kaya kung kayo po ay na-bless, maaari nyo pong i-share ang video na ito upang marami pang kapatid natin ang makapakinig ng salita ng Diyos. Thank you so much po. God bless you all. See you again next Tuesday and every day. And don't forget, every giving is a blessing. Bye!